Rina, aalis na ako Pupunta na ako sa school. Bahagyang tumabi si Luis sa kanyang ka-live-in partner. Umungot naman si Rina na inaantok pa. Okay. Hinaplos niya ang buhok nito at napangiti. May almusal na sa lamesa. Nagluto ako at kumain ka na. Aalis na ako. Pagkatapos halika ni Luis sa noo ang dalaga, umayos na siya ng tayo. Kinuha niya ang bag at lumabas na sa bahay nila. Kaunti pa lang ang bukas at madilim pang mga pasilyo sa paaralan nang dumating si Luis. Dumiretso siya sa silid malapit sa banyo at doon iniwan ang kanyang gamit. Hindi naman kasi siya naroon para pumasok sa school. Nandoon siya para magtrabaho bilang janitor. Kinuha na ni Luis ang mga gamit niya pang linis. Isinawsaw ni Luis ang map sa balde at pinigayo ng maigi. Nagsimula muna siya sa silangang bahagi ng gusali maglinis habang nakikinig ng music sa kanyang cellphone. Magandang umaga, Luis. Bati ni Ma'am Tamayo, bit-bit ang mga lesson plan at isang tasa ng kape. Magandang umaga po, ma'am. Ingat po sa pangatlong tile, medyo basa pa. Babala ni Luis ng may ngiti, sabay tabi para bigyan ng daan ng guro. Salamat sa paalala. Maya-maya'y sumunod ang mga bata. Dumagsa sa maliliit na grupo at agad na puno ng hiyawan at halakhakan ng pasilyo. Kumakaway lagi ang mga ito kay Luis. Good morning, Kuya Luis! Bati ng isang batang babae sa kanya at inabot ang isang sandwich. Para sa iyo po, Kuya Luis. Sabi ko po kay Mommy na gumawa po siya ng 2 sandwich, tapos sa iyo po yung isa. Pumayag po siya kasi po palagi mo po akong sinasamahan kapag nalilate po siya ng sundo sa akin. Tinanggap naman yun ni Luis. Maraming salamat. Wow, siguradong masarap to. Mabubusog na ako. Salamat sa pagkain, Angel. Humalakhak naman ito. You're welcome, Kuya Luis. Bye-bye po. Papasok na po ako sa classroom ko. Aral ng mabuti. Sa oras ng recess, may batang nakatapon ng juice malapit sa hagdan. Habang pinupunasan ni Luis ang natapong inumin, nakatayo sa gilid ang bata. Hawak pa rin ang walang lamang baso at gulat ang mga mata. Pasensya na po, sabi ng bata habang nag-aalangan. Lumuhod si Luis para pumantay ang tingin niya sa bata. Ayos lang, aksidente lang yan. Pero sa susunod, baka pwedeng 2 kamay ang hawak Tumango ang bata habang seryoso ang mukha. Opo, sorry po, pasensya na po. Mahinang tumawa si Luis. Okay nga lang, kahit nakatapon ka ng juice, mabait ka pa rin na bata. Ganoon lang naman kasimple ang kanyang buhay. Magtatrabaho, uuwi sa bahay, at aasikasuhin ang girlfriend niyang si Rina. Kontento na siya roon, hindi niya kailangan ng maraming yaman. Akala niya, sapat na ang lahat ng mayroon siya. Subalit mukhang akala niya lang pala yun. May binili ka na naman? Tanong ni Luis nang makita ang mga pinamili ni Rina. Tiningnan niya ang supot ng mga pinamili ng kanyang girlfriend. Kung ano-ano yon, mga damit, sapatos galing sa Tiangge, at ilang mga pangpaganda ng dalaga. Hindi niya naman ito pinipigilang bumili ng mga ganoon. Gayunpaman, kabibili lang nito noong isang araw. Kumikita si Luis pero kailangan naman nilang magtipid. Nakatayo si Rina sa gitna ng maliit nilang sala, nakatuntong sa isang paa sa upuan habang sinusubukan ang bagong sapatos na kulay black at makintab. Hindi naman marami yan, kaunti lang naman. Saka itong sapatos, kailangan ko sa trabaho ko sa mall. Kapag sales lady, alam mo namang dapat presentable. Alam mo namang luma ng sapatos ko, 'di ba? Ipinakita nito ang sapatos sa kanya. Masyado bang mataas? O sakto lang para mainggit sila? Ngumiti si Luis ng banayad. Kahit na hindi praktikal na bumili ng bagong sapatos si Rina. Ang ganda, Rina. Bagay sa mga paa mo. Hindi niya kayang kumontra kay Rina. Hanggang kaya ni Luis, palagi siyang iintindi. Ayaw niya kasi kapag nagtatalo sila, lalo na at mataas ang pride ng kanyang girlfriend. Kapag tinitingnan niya ang babaeng mahal, gandang-ganda siya rito. Palaging maayos ang buhok ni Rina na para bang hindi kailanman nabubulabog ng hangin.
At kapag tumawa ito, parang nabubuhay bawat himaymay ng pagkatao ni Luis. Lumapit siya at hinalikan ng sentido ni Rina. Pagod ka ba? Inalis ni Rina ang sapatos at nahiga sa sofa. Iniunat ang mga paa. Grabe ang tao sa mall. Sobrang gulo kasi sale kanina, kaya pagod din kami. Mabuti na lang, bago yon, nakapamili muna ako. May nabili ako sa sale, si Anik ang bumili para sa akin. Tinapunan ni Luis ng tingin ang nasabing bag at mga sapatos na binili ni Rina. Marami pang bag ang girlfriend niya, pero yon at bumili na naman. Pumunta siya sa kusina para maghanda ng hapunan, kanin, talong at sardinas. Hindi gusto ni Rina ng sardinas kaya binili niya pa ito ng ulam sa labas. Habang kumukuha ng plato, may papel na nalaglag. Resibo yon ng mga pinamili ni Rina. Nagulat siya sa presyo ng mga pinamili nito. Pinulot niya yon, tahimik na tiniklop at ibinalik sa supot. Rina! Mahina niyang tanong habang hinihintay na uminit ang mantika. Pwede ba tayong mag-usap tungkol sa budget natin? Mula sa sala, magaan ang boses ni Rina at tila abala pa rin. Anong budget? Ikaw na munang bahala. Naubos na ang pera ko pang ambag sa bahay. Hindi siya sumagot. Ilang buwan na siya ang sumasagot ng mga kailangan nila. Alam niya naman na lalaki siya at natural na maging provider. Pero minsan, pati perang kinikita niya, nagagastos na rin ni Rina sa mga luho nito. Nilatag na lang ni Luis ang pagkain sa medyo alog nilang mesa. Halos hindi kinain ni Rina ang pagkain dahil abala pa rin sa pag-scroll sa cellphone. Paminsan-minsan, natatawa sa mga reels, litrato o buhay ng mga taong pina-follow nito. Na-engage ng idol ko, biglang sabi ni Rina at pinakitang screen kay Luis. Tingnan mo ang singsing, ang ganda. Foreigner ang mapapangasawa niya, kaya gwapo. Dagdag pa ni Rina. Ang swerte, mayaman pa. Napangiti si Luis. Baka naman hindi lang gwapo at mayaman. Baka mabait talaga kaya nagustuhan ng idol mo. Hindi siya tinanong ni Rina kung kumusta ang araw niya. Palagi na lang itong nakatuon sa sarili. Bawat kwento ng girlfriend niya, tungkol palagi sa sarili. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Rina sa kwarto para sukatin ang mga bagong damit. Si Luis naman ay nagligpit ng mesa. Itinabi ang tira at naghugas ng mga pinggan. Masakit na ang likod niya sa maghapong trabaho. Sumasakit ang mga paa, pero ngumiti pa rin siya. Alam niyang pagod din naman si Rina, kaya ayos lang kay Luis na siya ang gumawa sa mga gawaing bahay. Tinuyo niya ang huling plato at pinatay ang ilaw. Matagal nang nagsimulang mag-ipon si Luis para sa singsing mula pa noong ikalawang anniversary nila. Hindi yun mamahalin, isang manipis na gintong singsing lang iyon na may maliit na batong kumikislap. Sa sanglaan niya pa yun binili para mas makamura. Kahit naman kasi maraming ugali si Rina, kayang-kayang pagtiisan ni Luis. Sigurado rin siya na ito ang pakakasalan niya. Nang gabing yon, nagluto si Luis ng sinigang na hipon. Paborito yun na Rina, kaya binili niya kahit medyo namamahalan siya. Lumabas si Rina mula sa kwarto, naka-denim shorts at silk na blouse. May okasyon ba? Tanong ni Rina habang itinatali ang buhok. Gusto ko lang maghanda ng masarap, sagot ni Luis at pinupunasan ang kamay sa tuwalya. Ang dami mong ginagawa. Baka pwede tayong mag-usap ng maayos ngayong gabi. Marami akong gustong sabihin sa'yo, Rina. Napatingin ang dalaga sa mesa, saka sa kaldero. Sinigang ba yan? Oo, na may gabi. Nakangiti niyang sagot. Yung gusto mo? Umupo naman ang kanyang nobya na may tipid ng ngiti. Ang lambing mo ngayon. Anong meron? Ilang minutong tahimik silang kumain. May humuhuning bentilador sa gilid. Si Rina nakatingin sa cellphone habang sumisimsim ng sabaw. Si Luis naman naghanap ng tamang tiyempo. Pero humahaba lang ang katahimikan. Wakas, nagsalita si Luis. Napag-isipan ko. Maingat at mahinang simula niya. Tungkol sa atin. Napatingin si Rina mula sa screen ng cellphone nito. Ano yon? Gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Luis.
3 taon na tayo, Rina. At alam kong hindi perpekto ang pagsasama natin. Pero alam kong totoo at may pagmamahal na nabuo sa ating dalawa. Maganda at batid kong matatag din. Ibinaba ni Rina ang kutsara. Luis, alam kong wala akong yaman. Mabilis niyang dagdag. Pero nagsusumikap ako at mahal kita. Sobrang mahal kita, Rina. Alam mo naman siguro ang nararamdaman ko. Iniisip kong baka pwede na nating i-level up. Alam mo na, gawing opisyal. Pakiramdam ko kasi, Rina, hindi mo deserve na gawing live-in partner lang. Gusto kong patunayan na mahal kita. Ngumiti si Rina pero bakas ang pag-aalinlangan sa mukha nito. Luis, mahinahon itong sagot. Sa tingin ko, hindi pa tayo para dyan. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Ginawa yun ni Luis dahil handa na siya. Akala niya handa na rin si Rina. Nang pumayag itong makipag-live-in sa kanya, inakala niyang sa kasal din naman sila mapupunta. Hindi pa? Tanong ni Luis. Napabuntong hininga si Rina. Tumingala na tila nauubos niya agad ang pasensya nito. Mabait ka, okay? At oo, mahalaga ka sa akin. Pero may mga plano pa ako. Malalaki pa ang gusto kong mangyari para sa buhay ko. Pwede naman akong maging bahagi ng mga yon. Mabilis niyang sabi. Kung ano man yung mga plano mo, pwede naman akong tumulong. Boyfriend mo ako kaya mas maganda siguro kung kasama mo ako sa pagtupad ng mga plano mo. Bahagyang natawa si Rina. Simpleng tawa, pero may kirot ang hatid kay Luis. Bukod sa tinanggihan siya, tinawanan lang ni Rina ang wedding proposal na buong puso niyang inalok sa dalaga. Hindi pa ako handang magpakasal, Luis. Mahinang sabi nito. Naguguluhan ang puso't isipan ni Luis. Live-in partner na naman tayo, Rina. Nagsasama na tayong dalawa. Hindi lang opisyal na kasal. Wala rin namang pinagkaiba yun. Kaya bakit hindi ka pa rin handa na magpakasal sa akin? Lumambot ang ekspresyon ni Rina, pero umiling pa rin ito. Luis, gusto ko ng buhay na mas malaki sa ganito. Oo, pumayag akong makipag-live-in sa'yo pero malaking hakbang pa rin sa akin ng isang kasal. Gusto ko pang makalabas. Hindi pa ito ang buhay na gusto ko para masabi kong magpapakasal ako. Alam mo ba kung ano talagang gusto ko? Makaranas ng hotel na mamahalin at room service. Gusto kong pumasok sa party na hindi ako mukhang dayo o cheap na mahirap lang. Gusto ko ang asawa ko ay nagsusuot ng suit. Hindi ganito. Napakurap si Luis. Yun ang unang beses na narinig niya yon mula kay Rina. Hindi niya inasahan na may ganoon pala itong mithiin. Akala ni Luis, pareho silang kontento sa kanilang mga buhay. Huwag mo akong mamasamain, dagdag ni Rina sa mahinahon na tinig, pero ang puso ni Luis hindi na magawang huminahon. Mabuting tao ka, pero pagod na akong mabuhay sa sakto lang. Ayoko yung kontento lang. Lahat ng fina-follow ko online, mga ahente ng lupa, flight attendants, negosyante, may sarili silang kondo. May mga asawang may kaya, maaayos. Hindi ko kayang ibigay lahat ng yon, bulong ni Luis. At ibig sabihin, may balak kang iwan ako kapag nakakita ka ng lalaking papasa sa mga gusto mo? Luis, tugon ni Rina at hindi na magawang ipagtanggol ang sarili. Mapaklang tumawa si Luis, tahimik na muli silang dalawa. Tanging bentilador lang ang nagbibigay ng ingay sa kanilang tinitirhang bahay. Napatingin si Luis sa ring box na hawak niya habang nakaupo sa tapat ng lamesa. Halos marinig niya ang mga salitang inensayo niya, pero nilunok na lang niya ngayon. Nawalan siya ng lakas ng loob na sabihin pa yon kay Rina. Hindi mo ba ako mahal? Tanong ni Luis sabay iwas ng tingin. Huminga ng malalim si Rina. Mahal kita, pero hindi sapat ang pagmamahal para magpakasal ako sa'yo. Hindi pa ako handa. Hindi pa talaga. Saka mga bata pa lang naman tayo, Luis. I-enjoy muna natin tong setup natin. Marami pa namang mangyayari. Tumango si Luis ng dahan-dahan kahit unti-unti nang lumulubog ang kanyang puso sa sakit na nararamdaman. Kinagabihan, yumakap si Rina sa kanya na parang walang nagbago. Nanatiling gising si Luis.
Iniisip kung ano ba ang patutunguhan ng relasyon nila ni Rina pagkatapos nitong sabihin iyon. Sa dilim, inabot niyang drawer at binuksan ang ring box. Nangilid ang kanyang mga luha habang tinitingnan ng singsing. Inisip niyang saglit lang ang nararamdaman niyang pagkadismaya. Na balang araw, makikita rin ni Rina na higit ang halaga ng buhay na mayroon sila kaysa sa buhay na ini-imagine nito. Pero paano niya gagawin yon kung hindi talaga kontento si Rina sa buhay na kaya niyang ibigay? Isang gabi, nakita ni Luis si Rina na pangiti-ngiti habang nakaharap sa cellphone. Napapansin niyo ni Luis ng madalas sa mga nagdaang araw. Nung una, iniisip niyang baka dahil lang sa pagod sa trabaho, kaya naghahanap ng pwedeng mapaglibangan at pangpatanggal ng stress. Pero minsan, napapaisip siya, hindi naman kasi nito ipakita ang ginagawa nito sa cellphone. Bago yung lipstick? Tanong ni Luis isang gabi, sabay tingin sa pulang-pulang labi nito habang nagsusuot ng takong sa may pinto. Bahagya lang itong lumingon. Ha? Oo, sale lang. Ang ganda, no? Parang masyado naman yatang mapula yan, Rina. Oh. Sagot niya rito. Uso yan ngayon, sabi ni Rina habang inaayos ang strap ng maliit na bag. Huwag mo na akong hintayin na. Inuman lang kina Maris kasama yung iba kong katrabaho pagkatapos namin sa trabaho mamaya. Lalabas ka na naman? Hindi napigil ang tanong ni Luis. Huminto si Rina at humarap sa kanya. Magaan pero may halong pagod ang tono. Luis, Biyernes ngayon. Kailangan ko rin naman magsaya, diba? Ayoko namang ma-stress sa puro na lang pagtatrabaho. Payagan mo na ako. Wala naman akong gagawing masama. Tumango si Luis. Pilit nilulunok ang kirot na sumundot sa dibdib. Sige, mag-enjoy ka. I-update mo lang ako para hindi ako mag-alala. At i-text mo ako kapag pauwi ka na para masundo kita. Okay. At gaya ng dati, lumabas si Rina. Naiwan ng samyo ng pabango ng dalaga sa hangin na parang alaala na hindi sigurado kung mananatili palagi. Nung una, umuwi si Rina ng 2:00 ng madaling araw. Sa pangalawa, 5:00. Sa ikatlo, hindi na ito umuuwi at sa mga kaibigan na lang nakikituloy. Minsan, napag-awayan nila yon, pero siya pa rin naman ang unang nagpakumbaba. Hindi kasi kaya ni Luis na tumagal ang samaan nila ng loob. Isang gabi, habang nakaupo si Luis sa sofa at mahina ang volume ng TV, wala siyang ibang ginawa kundi ang hintayin ang pag-uwi ni Rina. Lumagpas ng 12:00, tapos 1:00, tapos 2:00. Paulit-ulit siyang tumitingin sa cellphone niya kahit wala namang mensahe si Rina. Hindi niya namalayang sa sofa na siya nakatulog. Pagmulat ni Luis, 8:00 na ng umaga. Wala pa rin si Rina. Dahan-dahang bumangon si Luis. Sumasakit ang likod mula sa matigas na sofa. Tiningnan niya muli ang cellphone pero wala pa rin tugon. Hindi na muna siya papasok sa trabaho dahil masyadong ginugulo ni Rina ang kanyang isipan. Maya-maya'y bumukas na ang pinto. Parang nabigla pa si Rina na naroon pa siya. Siguro ay inasahan ng dalaga na nakapasok na siya sa trabaho. Good morning, sabi ni Rina habang dumaan sa tabi niya. Pinatay ni Luis ang kalan at tahimik na pinanood ito habang inaalis ang takong at ibinagsak ang bag sa lamesa. Magulo ang makeup nito at kahit ayos pa rin ang buhok, halatang nakatulog na. Hindi ka umuwi, mahinang sabi ni Luis. Tumigil si Rina sa may lababo. Doon ako natulog kina Maris. Masama yung tama namin, tsaka gabi na. Sana nag-text ka man lang na iinom ka na naman kasama ang mga kaibigan mo. Naghintay ako sa iyo, Rina. Mahinang sabi ni Luis. Humarap ito at tiningnan siya sa malamig na paraan. Luis, hindi ako bata. Hindi ko kailangan ng permiso para lumabas. Parang sinampal si Luis sa mga sinabi ng kanyang girlfriend. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Nag-aalala lang ako. Kasama mo ako sa bahay kaya natural na mag-alala ako sa tuwing hindi ka uuwi. Isa pa, live-in partner tayo. Para na rin tayong mag-asawa. Kaya naniniwala ako na responsibilidad natin ang isa't isa. Tinitigan siya na Rina ng ilang segundo saka lumambot ang tingin. Sorry, pagod lang ako, okay?
Naglabas lang ng sama ng loob yung mga kaibigan ko, tapos napasarap ang kwentuhan. Hindi ko inakalang mag-aalala ka ng ganito. Hindi naman ako nagpanik. Mahinang buntong hininga ang tugon ni Rina bago ito pumasok sa kwarto. Huminga na lang din siya ng malalim. Hindi niya na talaga naiintindihan ang patutunguhan ng kanilang relasyon. Lumipas ang mga araw, nagbago ang kilos ni Rina. Mas madalas sa labas, mas nakatutok sa cellphone, mas maraming resibong iniiwan sa basurahan. Hindi niya pinakikialaman pero parang sinisigawan siya ng mga numerong nakasulat doon. Isang gabi, nadatnan niya si Rina sa sala. Nag-i-spray ng pabango mula sa bote na ngayon niya lang nakita. Bago yung pabango mo? Tanong ni Luis. Bahagyang nagulat si Rina sa ngumiti. Oo, trial size lang. Sale. Tumango si Luis at napansin ang kahon sa counter. Nakaipit pa ang price tag. 1.5 ang sale? Tanong niya bago pa niya napigilan ang sarili. Naiinis na bumaling si Rina. Bakit mo kinalkal ang gamit ko? Hindi ko kinalkal. Nakapatong lang dyan. Di wag kang mangialam kung ayaw mong maramdaman na maliit ka at hindi mo afford yan. Malamig nitong sagot habang kinukuha ang bote ng pabango. Parang tinamaan si Luis ng bato sa mga salita ni Rina. Nahimigan niyang pangmamaliit doon at hindi siya makapaniwala sa mga salitang binitiwan sa kanya. Rina! Tawag nito pero hindi na lumingon pa. Umiling si Rina. Late ako mamaya. Huwag mo akong hintayin. Mahinang sumara ang pinto. Napaupo na lang si Luis sa upuan. Nasapo niya na lang ang kanyang noo dahil sa naiwan nilang problema. Tinitigan niyang pagkain, saka dahan-dahang inilagay sa lalagyan. At nang gabing yon, hindi pa rin nga talaga umuwi si Rina. Hindi ito bumalik kinabukasan at hindi siya mapakali lalo na't nagkaroon sila ng munting pagtatalo bago ito umalis. Hanggang isang araw, ang mga saglit na pag-alis ni Rina sa tuwina mukhang magiging pangmatagalan na. Nandito na ako, Rina. Mahinang sabi ni Luis pagka-uwi ng bahay. Tahimik masyado ang apartment hanggang sa isang sobre ang nakita niya sa ibabaw ng lamesa. Nakita agad yun ni Luis pagpasok niya. Bahagyang nakasandig ang sobre na parang napagod na rin kakahintay. Nandoon ang pangalan niya at pamilyar ang sulat kamay. Ano to? Mahinang tanong ni Luis at muling tinawag ang kanyang girlfriend. Rina! Sa wakas, naupo si Luis. Nanginginig ang mga daliri habang binubuksan ng sobre. Mahabang liham pero bawat salita parang mga masasakit na alaalang tatatak sa kanyang isipan. Luis, pasensya na kung sa papel mo lang tumababasa. Hindi ko kasi kayang sabihin sa'yo ng harapan. Iiyak lang ako at ayokong makita mong umiiyak ako para sa desisyong ako mismo ang gumawa. Aalis na ako. Napakurap si Luis. Aalis? May nakilala akong iba. Hindi siya perpekto pero kaya niyang ibigay ang mga bagay na matagal ko nang pinapangarap. Isang buhay na hindi ko palaging nararamdamang kapos. Oo, alam kong makasarili to. Siguro nga, pero napagod na akong magpanggap na sapat ng pagmamahal. Pagod na akong magpanggap. Naninikip ang dibdib niya. Hindi. Mabait ka, Luis. Sobrang bait. Pero ang kabaitan, hindi sapat para sa kinabukasan. Janitor ka pa rin at mananatili ka ron. At hindi ko kayang manatili na hanggang dyan lang. Napalunok si Luis. Umawang ang kanyang bibig habang tumutulo ang mga luha. Huwag mo sana akong kamuhian. Sana balang araw makahanap ka ng taong gusto rin ang klaseng buhay na gusto mo. Pero hindi ako yon. Hindi na. Huwag mo na akong hanapin. Paalam. Rina. 3 beses niyang binasa ang huling linya bago ibinalik ang liham sa sobre. Dahan-dahan na parang madudurog yon sa palad niya. At simula ng araw na yon, alam ni Luis na wala ng Rina na babalik pa sa buhay niya. Marahang sumasalpok ang tubig mula sa timba habang itinutulak ni Luis ang map. Walang tao sa pasilyo maliban sa mahinang mga tunog sa umaga. Isinausaw muli ni Luis ang map, piniga
at sinimulang punasan ang dulo ng koridor gaya ng nakagawian. Kaliwat kanan, sulok hanggang sulok. Isa yung ritmo para mabuhay at hindi kasiyahan na ginagawa lang para malibang. Kuya Luis, good morning! Sigaw ng maliit na tinig mula sa likod niya. Lumingon siya. Nakita niya si Isa na palaging nagbibigay ng pagkain sa kanya. Magandang umaga, Isa, sabi ni Luis at pilit na ngumiti. Amoy bulaklak po ang map niyo ngayon? Saad ni Isa sa kanya. Mahinang natawa si Luis. Yun yung bagong panglinis ng sahig, jasmine ang amoy. Napasimangot ang bata. Amoy shampoo ng mommy ko? Di mabango siya, sagot naman ni Luis. Ngumiti si Isa, muling kumaway at tumakbo papalayo. Nanatili ang ngiti sa labi ni Luis ng kaunti pang sandali. Sa mga bata na lang talaga gumagaan ang kanyang kalooban. Pare, late ka kanina. Tokso ni Mar sa kanya, ang isa rin sa mga janitor sa kanila. Gusto mo ng empanada? Nagluto ang misis ko ng pa-order niya. Sobra daw ang luto kaya pinabaunan ako ng marami. Umiling si Luis. Salamat, pero busog pa ako. Kumuha ng malaking kagat si Mar habang ngumunguya. Ayos ka lang ba? May pagod sa tawa ni Luis. Halata bang may problema ako? Tumango naman ito. Parang binagsakan ka ng langit at lupa. Nakatitig lang si Luis sa court. Umalis si Rina. Iniwan ako. Sumama sa iba. Tapos nung nakita ko siya may kasamang iba. May kasama siyang lalaki. Matangkad, mukhang profesional. Sakay ng kotse. Napailing si Mar. Ang sakit naman yan. Para namang ewan niyang si Rina. Sandali silang natahimik sa break nila. Nakatitig si Luis sa kape at para bang may ibibigay yung sagot sa kanya. Sabi niya, mas marami raw kayang ibigay yung lalaki. Mahinang sabi ni Luis. Huminga ng malalim si Mar. Mas marami? Ano? Pera? Bahay na mas malaki? Lahat. Gusto niya pala ng mas may kayang lalaki. Bakit pinatagal pa niyang relasyon namin? Hindi pala siya kontento. Bakit siya nagtiyaga sa akin? Puno ng hinanakit ang boses ni Luis. Ano yun? Ako yung waiting room bago siya makarating sa totoo niyang patutunguhan. Pakiramdam ko ginamit lang ako ni Rina. Nakakadala ng magmahal ng babae. Tumango si Mar. Mahirap yan pare. Mabuti na lang ang asawa ko hindi ganyan. Marunong siyang makontento sa buhay. At kapag hirap na kami, hindi lang ako ang pakikilusin niya. Dapat magkatulong kami. Hayaan mo na si Rina. Hindi nakikita ng babaeng yun ang tunay mong halaga. Makakahanap ka rin ng iba na swak at sakto sa mga mithiin mo sa buhay. May babae rin na tutugma sa'yo. Mapait ang tawa ni Luis. Hindi na muna siguro. Magpapahinga muna siguro ako sa pakikipagrelasyon. Tumingin si Luis sa kanyang mga kamay. Makakapal ang kalyo roon. Yun din ang mga kamay na minsang humawak sa pisngi ni Rina. Nagluto ng hapunan nito at nagbitbit ng mga pinamili ng walang reklamo. Sabi niya, janitor lang daw ako habang buhay. Sabi pa ni Luis. Ano ngayon? Ano bang masama sa pagiging janitor? Alam mo, hindi lahat ng tao nakatadhana na yumaman, maging successful sa alam ng lahat. May mga katulad mo na talagang nakokontento na lang sa kung anong meron, na kung nahihirapan ka, hindi mo yun nakikita bilang paghihirap. Saad pa ni Mar sa kanya. Hindi sapat para sa kanya. Bulong ni Luis. Baka hindi siya yung tipo ng taong marunong tumingin sa ilalim ng dumi. Sagot ni Mar at medyo mas matatag ang boses. Baka pandabas lang talagang kaya niyang mahalin. Mas mabuti na naghiwalay kayo kesa tumagal pa kayong dalawa. Kung pinakasalan mo siya, mas lalo ka lang masasaktan ng babaeng yun. Natahimik si Luis. Huminga ng malalim ang kanyang kaibigan. Alam mo, ang sakit na ganyan. Parang mantsa. Kahit anong kusot mo, minsan may bakas pa rin. Pero hindi ibig sabihin na sirang-sira na. Ibig sabihin, ginamit yun. Kahit may kaunting mantsa, may pakinabang pa rin. Huminga si Luis ng malalim. Parang lumuwag ang dibdib niya sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo. Sa tingin mo, makakaahon pa ako? Tumawa si Mara. Nandito ka na nga, diba?
pumasok ka pa rin sa trabaho. Siyempre naman, makakaahon ka rin. Ngumiti si Luis. Salamat bro. Nang gabing yon, sinalubong siya ng katahimikan sa apartment. Pero hindi na yon ganoon kasakit. Nung una, parang binasag siya ng mga salitang yon. Ilang luha na rin ang natuyo. Gayunpaman, tama si Mar. Natuto pa rin siyang bumangon sa kabila ng sakit na nararamdaman. At namalayan na lang ni Luis na lumipas na ang ilang taon simula nang iwan siya ni Rina. Walang kulay ang buhay niya, subalit isang tao ang darating sa buhay niya na hindi niya labis na inaasahan. Isang hapon, isang maliit na batang nakaupo sa labas ng gate ng paaralan ang nakita niya. Nakatungo ito at nagsusulat gamit ang isang piraso ng pink na chalk sa kalsada. Hindi ito nakasuot ng uniform, walang bag, punit pa ang damit at pudpud na rin ang tsinelas. Huy, bata, alis dyan. Bawal ka rito. Sabi ng bantay sa gate. Ngumuso naman ang batang may hawak na chalk. Hindi po ba school po to? Pwede po ang bata dito? Bata naman po ako. Bata ka pero hindi ka naman naka-enroll dito. Saka pangmayamang school to. Bawal ang mukhang pulube. Kaya lumayo ka rito sa gate. Sabi pa ng guard sa batang inosente at walang kamuwang-muwang. Walang nagawa ang bata kundi ang tumawid ng kalsada at doon tumambay. Pauwi na si Luis ng sandaling yon nang makita niyang ginagawa ng bata na puno ng habag ang kanyang puso. Nasaan ba kasi ang mga magulang nito? Tanong ni Luis sa sarili. Halatang gustong-gustong pumasok sa school ng bata. Kawawa naman. Lumapit si Luis, maingat na hindi magulat ang bata. Hindi naman ito tumingin sa kanya. Nakita niyang may dinadrawing ito sa kalsada na walang masyadong dumadaan. Isang kastilyo, mga tore na baluktot. Napangiti siya dahil sa galing ng bata sa pagguhit. Tahimik itong pinanood ni Luis. Kinabukasan, dumating si Luis ng mas maaga. At tulad ng inaasahan, nandoon na agad ang bata. Hindi niya alam kung umuwi ba ito o doon na lang natulog. Iba na rin kasi ang damit nito. Lumapit si Luis. Bata! Oy, bata! Huminto ang bata. Hawak pa ang chalk at tumingin sa kanya. May malalaking mata ang bata at hindi niya alam kung bakit pamilyar yun sa kanya. Masyadong seryoso ang mukha nito para sa isang batang kasing edad nito. Siguro 7 taon o nasa 8 taon na. Siguro 7 taon o nasa 8 na ang edad ng batang kaharap niya. Nagdrawing ka ng kaharian? Tanong ni Luis sabay ngiti. Nagangat ng balikat ang bata. Ewan ko, basta nakikita ko to sa TV tapos ang ganda-ganda. Pumapasok ka ba sa school? Anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? Tanong niya pa. Umiling ang bata. Hindi na ako pumapasok. Dati pumapasok ako sa malayo. Pero nang napunta ako rito kay tita, hindi na ako nakapag-aral. Nandito ako kasi gusto kong makita ang ibang bata. Hinahatid ng mga magulang nila sakay ng kotse. Parang ang gaganda nila at ang gagwapo. Ang ganda ng mga gamit nila at parang masasarap ang baon. Mata man niyang tiningnan ng bata. Nahimigan niyang inggit. Pero halata naman sa batang wala itong intensyong masama. Nasaan ang mga magulang mo? Muli niyang tanong. Umiling naman ito. Wala na po akong magulang. Naiwan po ako sa tita ko. Kaso ang tita ko masama naman pong ugali. Minsan hindi niya rin po ako pinapakain. Gutom ka ba? Tanong pa ni Luis. Tumingin ang bata sa kanya. May pagkain po ba? Tumayo si Luis at kinuha sa bag niya ang kanyang lunchbox para mamaya. Inabot niya yun sa bata. Salamat. Bulong nito at bahagyang napangiti. Ngumiti si Luis. Anong pangalan mo? Sumagot naman ito at biglang niyakap ang bewang niya. Miggy po. Ako po si Miggy. Marahan niyang ginulo ang buhok nito. Ako si Luis. Tawagin mo akong Kuya Luis. Simula ng araw na yon, naging ritual na ni Luis na bigyan ng pagkain si Miggy. Naghahanda siya palagi ng sobrang pagkain para may maibigay sa batang alam niyang palaging nagugutom. Marami naman siyang nakikitang bata na kaawa-awa.
Pero may kung ano kay Miggy na hindi niya maipaliwanag. Isang umaga, nagtanong muli si Luis. Nasaan ang bahay niyo, Miggy? Sa kabilang kanto po. Natutulog pa po si tita ko. Sabi ni Miggy pagkatapos ng ilang saglit. Nagtatrabaho po siya tuwing gabi. Minsan nakakalimutan niya akong nandyan. Kaya nilalak niya po ang bahay. Kaya minsan nang tanghali na po ako nakauwi, ayaw niya po akong iwan sa bahay kasi baka maglikot lang daw po ako. Napabuntong hininga si Luis. Gusto mo bang pumasok sa paaralan? Tumingin ang bata sa gitnang school. Opo, gustong-gusto ko pong mag-aral, Kuya Luis. Nakita niya ang sarili niya kay Miggy. Noong bata siya, gustong-gusto niya rin mag-aral kahit mahirap, kahit walang baon. Sa awa ng Diyos, nakatapos naman siya hanggang high school. Mahirap lang siya, kaya pakiramdam ni Luis, mas lalong walang mangyayari sa buhay niya kung hindi siya mag-aaral. At habang tumatagal na nakikita niya si Miggy, mas lalong bumabaha ang awa sa kanya. Naging madalas ng pagtulog nito sa labas, madungis na rin at laging gutom. Hindi niya na talaga maiwasang mag-alala, kaya isang desisyon ang gagawin niya. Uy! Tawag ni Luis ng marahan. Hindi ka pa kumakain, ano? Tumingala si Miggy sa kanya at bahagyang kumurap. Hindi pa po, pero ayos lang ako. May tira akong adobo sa bahay, sabi ni Luis. Gusto mo ba ng adobo? Halika, sama ka sa bahay ko. Dahan-dahang tumayo si Miggy at tila nag-iingat. May itlog po ba? Ngumiti si Luis. Wala, pero kung gusto mo, magpapakulo ako. Tara na, kakain tayo ng marami ngayong hapunan. Saka kung gusto mo, sa bahay ka na matulog. Wala akong kasama ron. Saka ikaw, sabi mo, iniwan ka ng tita mo sa labas, kaya matulog ka na lang sa bahay ko. Sobrang lawak ng ngiti ni Miggy, kaya napangiti na rin siya. Naglakad lang sila patungo sa kanilang tinutuluyan. Nakikita niyang excitement sa mukha nito. Dito ka na matulog, sabi ni Luis at inilapag ang isang baso ng tubig sa mesa. Nahihilay ang sofa. Manipis nga lang ang kutsyon pero mas maganda yan kaysa sa kalsada ka matulog, diba? Tumango si Miggy. Salamat po sa pagpapatuloy sa akin, Kuya Luis. Natawa si Luis at dinagdagan ng pagkain ng plato nito. Sige lang, kumain ka pa. At ang isang gabi, naging 2 hanggang naging 1 linggo. Binigyan niya na talaga ng space sa bahay at buhay niya si Miggy. Mukha rin naman kasing walang pakialam ang tita nito kung saan man mapadpad ang bata. Isang araw, nagising na lang siyang dala na ni Miggy ang mga gamit nito. Walang sinabi ang tita nito at hindi niya pa nakakaharap. Ang sabi ng bata, tuluyan na itong pinalayas, kaya tinanggap na rin naman niya. Isang Sabado, tinulungan siya ni Miggy sa paghuhugas ng mga plato. Kuya Luis, tanong ni Miggy habang nilulublob ang mangkok sa may bula. Pamilya na po ba tayo ngayon? Natigilan si Luis. Bakit mo naitanong? Ano ba sa tingin mo? Nagkibit balikat si Miggy. Hindi ka po sumisigaw, pinagluluto mo ako palagi, binibigyan mo ako ng lugar na matitirahan, pero pakiramdam ko po pamilya kita. Pakiramdam ko po, tatay kita. Namungay ang mga mata ni Luis. Nakikita niyang sabik talaga sa pagmamahal ang bata. At bahagya siyang nahabag dahil doon. Hindi niya alam ang pakiramdam na maging isang ama. Pero habang kaharap niya si Miggy, para bang kayang-kaya niyang gampanan iyon. Napalunok si Luis at marahang tumango. Sige, kung ganun, pwede mo kong tawaging tatay. Ikaw ang bahala, Miggy. Nang araw na yon, nagdesisyon siyang kausapin ang tita ng bata. Sinabi niyang kukupkupin niya si Miggy ng tuluyan. Pumayag naman ito at sinabi rin sa kanya kung saan pwedeng makuha ang mga requirements ni Miggy. Nalaman niya rin na wala na pala talagang mga magulang ang bata. Namatay sa sakit ang hipag ng tita ni Miggy at ang tatay naman nasa rehab na at nagsimula na rin maghirap. Wala ring amor sa bata ang ginang kaya hindi maalagaan si Miggy ng maayos. Hindi pa ganap na lumulubog ang araw nang bumaba si Luis mula sa jeep. May dala siyang mga plastik sa magkabilang kamay. Amoy na amoy ang bagong sapatos at mga notebook habang papalapit siya sa apartment. Napangiti siya.
Hindi napigilang isipin ang magiging reaksyon ng kanyang anak-anakan sa kanyang mga dala. Sa loob, naabutan niya si Miggy na kaliligo lang. Mukhang galing ito sa maghapong paglalaro. Napag-usapan kasi nila na kapag wala siya at nasa trabaho, pwede itong maglaro sa labas at mag-iiwan na lang ng pagkain. Bago dumilim, dapat nasa bahay na at nakapaglinis na ng katawan. Mabait at sumusunod naman si Miggy kaya walang problema. Idagdag pa na sobrang sipag pala nito. Nagbubunot ito ng sahig ng madatnan niya. Suot nito ang isa sa mga lumang t-shirt ni Luis. Nakatayo si Luis sa may pintuan, pinagmamasdan ang batang kinupkup niya. Payat pa rin ang bata pero may konting kulay na ang mga pisngi. Medyo nagkakalaman na rin kahit papaano. Kumusta anak? Tawag ni Luis ng marahan. Napalingon si Miggy, nagulat pero agad ding ngumiti. Ang aga mo po, tay. Nanikip ang dibdib ni Luis sa tawag na yon. Hindi pa rin siya sanay pero may sayang bumabalot sa kanyang puso. Parang kasing tumbas ng mahigpit na yakap ang salitang tatay. Isa-isang inilapag ni Luis ang mga dala sa mesa. Itinabi naman ni Miggy ang bunot sa tabi. Ano po yan, tatay? Hindi agad sumagot si Luis. Sa halip, inilabas niya ang laman ng mga plastik na parang kayamanan na dahan-dahang inilalatag. 2 pares ng uniforme, 1 pares ng bagong itim na sapatos, 3 notebook, 1 pencil case na may laman ng mga lapis, crayola at ruler. 1 pencil case na may laman ng mga lapis, crayola at ruler. At sa huli, 1 navy blue na backpack. Hindi nakagalaw si Miggy. Hindi ito makapagtanong habang inilalapag niya ang mga yon. Ngumiti si Luis. Mag-aaral ka na uli sa susunod na linggo. Papagupitan kita sa Sabado. Pabilis ng pabilis ang pagkurap ng mga mata ni Miggy. Bahagyang nakanganga ang bibig nito at hindi pa makapaniwala. Lumapit ito ng dahan-dahan, waring takot mahawakan ang mga gamit. Para po sa akin? Bulong ni Miggy. Tumango si Luis. Para sa'yo. Tiningnan ni Miggy ang makintab na sapatos, saka ang puting uniform. Nanginig ang mga daliri nito habang hinahaplos ang strap ng bag at bigla, walang pasabi, napaluhod ito at napaiyak. Miggy! Tinayo niya agad ang bata. Bakit ka umiiyak ng ganyan? Akala ko matutuwa ka. Ayaw mo bang mag-aral? Nagbago na bang isip mo? Mas lalo itong umiyak. Gusto ko po. Gusto ko po, tatay. Parang may humawak ng mahigpit sa puso ni Luis. Ramdam niya ang matinding saya ni Miggy na wala na itong magawa kundi umiyak na lamang. Agad lumuhod si Luis sa tabi nito. Uy! Bulong ni Luis at niyakap ang bata. Ayos lang yan. Anak, dapat masaya ka. Akala ko... Nauutal na sabi ni Miggy at halos hindi makahinga sa pag-iyak. Akala ko po hindi na ako makakabalik. Akala ko wala nang ganito para sa akin. Mas hinigpitan ni Luis ang yakap, pinapayagan itong ilabas ang lahat ng bigat sa dibdib. Napakabata pa nito para dalhin ang lahat ng kabiguan sa buhay. Hindi ka na sa lansangan ngayon. Mahinang sabi ni Luis. May bahay ka na, may pagkain ka ng kakainin. May taong nagmamalasakit sa'yo. Tumango si Miggy at nakayakap ng mahigpit kay Luis. Salamat po, tatay, sa pagkain, sa pagpapapasok mo sa akin dito sa bahay, sa hindi mo po pagsuko sa akin, sa lahat po. Ipinagpapasalamat ni Luis ang mga simpleng bagay na naibigay niya. Kontento ito sa mga yon na para bang ginto ang mga inabot niya. Ibang-iba si Miggy kay Rina na hindi makontento kahit binigay niya na ang lahat na mayroon siya. Nangilid ang mga luha ni Luis. Hindi mo kailangan magpasalamat. Ang kailangan mo lang ay mag-aral ng mabuti. Nanatili sila roon sa sahig ng ilang sandali. Nakayakap si Luis habang nakasandal si Miggy sa balikat niya. Sa labas, lumulubog na ang araw. Pero sa loob ng bahay, parang nagsimula na ang isang bagong umaga. Gising na, estudyante! Malumanay na sabi ni Luis habang tinatapik ang balikat ng bata. Dahan-dahang tumilad si Miggy saka umupo sa kutsyon. May bakas pa ng unan sa pisngi at nakatayo sa isang gilid ang buhok. Mahina siyang tumawa.
Gising na, antuking bata. Ngayon na po ba talaga? Paos ang boses nitong tanong. Tumango si Luis at nakangiti. Oo, unang araw mo na. Akala ko ba excited ka? Bakit parang tamad na tamad kang kumilos? Tumingin si Miggy sa mga daliri nito para bang may bumabagabag sa isipan ng anak-anakan niya. Napansin niyo ni Luis, ngunit hindi muna siya nagsalita. Hinayaan niyang dumaan sa ritual si Miggy. Naghilamos, nagsuot ng uniformeng pininansya niya kagabi. Tinulungan niya na rin itong magsuot ng mga sapatos at inihanda na sa mesa ang asul na backpack. Naghanda na rin siya ng baon. Inilapag ni Luis ang isang mangkok ng mainit na champurado sa harap ni Miggy. Kain ka na. Kailangan mo ng lakas, anak. Inusisa lang ni Miggy ang champurado gamit ang kutsara. Paano kung pagtawanan po ako ng ibang bata? Tumingin si Luis. Bakit ka naman pagtatawanan? Bahagyang nangunot ang mukha ni Miggy. Kasi 9 na po ako, tatay. Tapos nasa kindergarten pa lang po ako. Nanaginip po ako. Excited po akong pumasok sa school at saka sa classroom. Pero nawala po yung ngiti ko kasi po, pagpasok ko, pinagtawanan po ako ng ibang bata. Umupo si Luis sa tabi nito at pinagsali ng isang baso ng tubig. Anak, panaginip lang naman yon. Hindi naman totoo. Mapapansin nila na hindi ka 5 years old kasi ang laki-laki mo na. Napapansin ng mga batang mga bagay. Pero alam mo kung ano pang napapansin nila? Napapansin nilang matatalinong bata at sa mababait. Hindi ka nila pagtatawanan kasi ituturing ka nilang kuya sa classroom. Kapag pumasok ka, isipin mo na lang na lahat sila kapatid mo. Pagkatapos, ikaw ay ang kuya nila. Napasingot si Miggy at naninigas ang mga balikat. Paano po kung hindi ko kayanin? Paano po kung hindi ako matalino? Paano po kung hindi ako matuto agad? Tatay, patitigilin mo po ba ako sa pag-aaral? Ngumiti si Luis ng banayad. Siyempre hindi. Kaya ka nga pumapasok para matuto. Alam ko may matututunan ka. Hindi naman ako humihiling na may achievement ka sa school. May medal o kaya may certificate. Ang gusto ko lang, makapag-aral ka at makagraduate. Yun naman kasi ang goal palagi ng mga magulang sa anak nila. Dahil anak-anakan kita at tatay mo ko, yun din ang goal na gusto ko para sa'yo. Gusto ko na makatapos ka para gumanda ang buhay mo. Para kapag ikaw na lang, kaya mong buhatin ang sarili mo at hindi ka kawawa. Hindi mo kinakaya eh. Hindi dahan-dahan mong kayanin. Isang salita, isang numero, isang letra kada araw. Ang mahalaga, sumusubo ka. Tumingala si Miggy at puno ng takot ang mga mata. Mananatili ka po ba sa school, tay? Mula sa bulsa, inilabas ni Luis ang isang maliit na keychain. May pangalan yun ni Miggy. Wala, alam mo namang may trabaho ako sa ibang school. Kung mayaman lang ako, in-enroll na sana kita sa school na pinagtatrabahuhan ko. Para naman mas mabantayan kita at mas makita kita. Kaya lang, hanggang public school lang ang kaya ng tatay. Pero kahit ganun, ihahatid at susunduin pa rin naman kita. Itong keychain, isasabit ko sa zipper ng bag mo. Dalhin mo to palagi at tuwing natatakot ka, tingnan mo yan at alalahanin. Isipin mo na lang na nandyan ako sa tabi mo. Bawat araw sa school, kailangan kayanin mo para makauwi ka sa atin. At mamaya tatanungin kita kung kumusta ang araw mo. Araw-araw. Tinitigan ni Miggy ang maliit na keychain sa palad nito. Saka dahan-dahang isinara ang mga daliri. Sige po, mahinang sabi niya. Hinaplos ni Luis ang buhok ng anak-anakan niya. Yan ang anak ko. Ngayon, ubusin mo ng champurado mo at baka magutom ka at wala pang pumasok sa isipan mo. Pagkatapos kumain, hinatid niya na muna si Miggy sa school. Kaya na naman ito yon, pero gusto niya pa rin ihatid. Susunduin niya rin ito kapag sumapit ang tanghali. Pinayagan naman siya na umalis muna sa trabaho at saka nilang bumalik. Tapos, tatambay si Miggy sa staff room at sabay silang uuwi sa hapon. Sa labas ng gate ng paaralan, dahan-dahang naglakad si Luis. Hinahayaan si Miggy na kumapit sa kanya. May ibang magulang at batang nagmamadali, may umiiyak, may mga nagtatawanan. Magulo at puno ng energy ang unang araw. Pagdating nila sa silid ng kindergarten, natigilan si Miggy. Napakaliit ng ibang mga bata. Mas maliit sa anak-anakan ni Luis ng halos isang ulo. Matataas ang boses at talagang mga batang-bata pa. Umatras si Miggy ng isang hakbang. Hindi ko po kaya. Pabulong nitong sabi.
Lumuhod si Luis upang magpantay ang kanilang mga mata. Hindi mo kailangang gawin lahat ngayon. Isa lang muna, pumasok, umupo at makipagkilala sa ibang bata. Umiling si Miggy ng mabilis. Hindi po ako katulad nila. Tahimik na tiningnan ni Luis ang anak-anakan niya sa kamarahang nagsalita. Tama ka, hindi ka nga katulad nila. Mas marami ka ng naranasan, mas marami kang pinagdaanan. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka karapat-dapat dito. Hindi nagsalita si Miggy, pero napuno ng luha ang mga mata nito. Lumapit ang guro, isang mabait na babaeng may bilog na salamin at mahinhing ngiti. Yumuko ito sa tabi ni Miggy. "Kamusta, Miggy?" sabi nito habang binabasa ang pangalan sa enrollment card. "Halika na, pasok na tayo." Nanatili na muna siya ng ilang sandali roon. Napangiti siya nang makitang naiilang pa si Miggy. Pero may batang babae na madaldal itong katabi, kaya lumabas na rin ang kulit. "Ang cute ng anak mo," sabi ng babaeng nasa tabi niya na kasabay niyang dumudungaw sa bintana. Napatingin siya sa pamilyar na babae. Oo." Natawa naman ito. "Hindi mo siguro ako kilala. Ako si Maya. Kapatid ako ng kapitbahay mo. Inihatid ko yung pamangkin ko. Ikaw si Luis, diba?" Tumango naman siya. "Oo, ako nga. Kinupkup ko lang si Miggy at itinuring ko na lang na parang sarili kong anak." Sabay nilang tinanaw mula sa bintana ang mga bata. Maya-maya'y umalis na rin naman si Luis. Pero bago siya makaalis sa building, bigla siyang tinawag ni Maya. "Ha?" tanong ni Luis. "Ano yun?" Tumawa naman ang dalaga. "Gusto ko lang sabihin na single ako. Alam kong single ka. Baka pwede tayo?" Kumunot ang noo ni Luis at tinalikuran na lang si Maya. Hindi niya gusto ang mga agresibong babae na katulad nito, pero hindi niya maikakaila ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Kahit tagal na rin naman kasi simula nang makipagrelasyon siya. Gayunpaman, natatakot siyang baka matulad na naman sa nangyari sa kanila noon ni Rina. Pero ang interaksyon na yon, masusundan pa ng masusundan. Paano ba naman, nakita niya lang naman ito sa school canteen kung saan siya nagtatrabaho. Canteen helper pala ito roon at alam ni Maya na janitor siya roon. "Palagi kitang nakikita, crush nga kita. Pinapanood lang kita na mag-map tapos nababanat yung muscles mo. Parang gusto ko nang magpa-headlock." Nakangiting sabi ni Maya. Muntik nang bumunghalit ng tawa si Mar na nasa tabi niya at siniko pa siya. Samantala, walang ibang ginawa si Luis kundi magsungit at kumunot ang noo. "Pabili ako ng isang bote ng soft drinks, saka itong fruit juice." Mahinang sabi ni Luis. Tumawa naman si Maya. "Ang sungit naman ng crush ko." Inakbayan siya ni Mar. "Pasensya na dito sa kaibigan ko. Broken hearted kasi to. Loyal pero niloko kaya takot nang makipagrelasyon." Tumingin naman agad sa kanya si Maya. "Ganon? Halika rito, subukan mo ako. Hindi kita lolokohin, crush." Mas lalo siyang napabusangot. "Wala akong planong patulan ka." Nawala naman ang ngiti ni Maya habang inaabot ang soft drink at fruit juice na para kay Miggy. Nang makaalis sa kantin, inasar pa siya ni Mar. "Bakit mo naman sinungitan? May nagkakagusto na nga sa'yo." Natatawang sabi pa ni Mar. Napailing naman si Luis. "Wala sa priority ko yan. Gusto kong ibuhos na lang kay Miggy ang buong panahon at atensyon ko kesa magpaloko ulit. Ayoko rin sa agresibong babae. Hindi ko siya type at ang bata-bata nun." "Anong bata? 8 taon ang agwat nyo pero hindi na siya bata. 27 na yung si Maya. Talagang asawa ng hanap. Ikaw 35 ka pa lang. Kayang-kaya pa yan. Alam kong nasaktan ka ni Rina pero huwag mong isarang puso mo sa posibilidad na baka magmahal ka ulit ng ibang babae. Ilang taon ka nang walang girlfriend. Huwag mo sanang hayaan na kainin ng takot at trauma mo ang kasiyahan na pwede mo pang makamit." Sabi pa sa kanya ni Mar. Hindi siya nakapagsalita. May punto naman nga si Mar. Gayunpaman, marami rin talagang ikinababahala si Luis para muling pumasok sa isang relasyon. "Hoy, Mr. Janitor!" sigaw ni Maya. "Huwag kang magpanggap na hindi mo naamoy ito. Nahuli kitang humihinga ng malalim. Ang bango ng luto ko, no? Asawahin mo na kasi ako." Mabilis na napasimangot si Luis. "Kung makapagsabi ka, para namang ang dali ng pag-aasawa."
Tumawa naman si Maya. Madali lang kasi marunong akong pumili. Kaya kong piliin ang taong mahal ko at pinili kong kasama araw-araw. Napalingon si Luis kay Maya. Napailing na lang siya para itago ang totoong nararamdaman. Tila kaunting-kaunti na lang, makukuha na talaga ni Maya ang kanyang puso at atensyon. "Hi, Ate Maya!" Nakangiting bati ni Miggy na abala sa pagsusulat sa lamesa. Napangiti naman ito. "Hi, future anak!" Huminga na lang ng malalim si Luis. "Anong future anak? Salamat sa pagkain. Lumayas ka na nga rito. Hindi ka na naman nakainom ng gamot." Suminghap naman si Maya. "Hoy, grabe ka naman. Ang sungit mo talaga sa akin. Siguro may feelings ka na tinatago mo lang." "Nag-ilusyon ka na naman." Tumawa naman si Miggy at pinanood silang magbangayan. Palagi na lang ganoon araw-araw. Talagang lantaran kung harutin siya ni Maya. Pero minsan, nakakatawa na lang. Hindi naman yun ang klase ng harot na aakitin siya. Puro salita lang na hindi talaga minsan mapigilan ni Luis na hindi tumawa. "Nagdala ako ng sopas," sabi ni Maya at itinaas na parang tropeyo ang mangkok. "May extra hotdog pa kasi alam kong favorite mong hotdog. Kaso, hinay-hinay lang future asawa ko. Ayoko namang mabiyuda ng maaga. Aanakan mo pa ako ng 10. Nanlaki ang mga mata ni Luis. Minsan, gusto niya nalang takpan ng duct tape ang bibig ng dalaga. Wala talagang tigil ang bunganga sa kahit na anong usapin. Tawang-tawa naman si Miggy. "Yay! Ang dami kong kapatid!" Kinindatan pa siya ni Maya. "Uuwi na ako sa amin. Huwag kang tititig sa akin, future asawa ko. Baka tumulo ang laway mo." Peking tumawa si Luis. "Asa ka, Maya? Lumayas ka na sa pamamahay ko." Tumingin si Miggy sa kanya. "Tay, bagay po kayo ni Ate Maya." Tiningnan ni Luis nang may babala ang anak-anakan niya. "Miggy!" Pero habang kinakain ng sopas na dala ni Maya, hindi niya naiwasang mapangiti. Napailing na lang siya at pilit na tinatanggal sa isipan ang dalaga na walang ibang ginawa kundi magpapansin sa kanya. "Teka lang, sandali!" Bulalas ni Luis habang inaayos ang lababo. "Anak, buksan mo nga yung palong-palong kumatok ng pinto." Pinunasan ni Luis ang mga palad gamit ang tuwalyang nakasabit sa kanyang balikat at hinintay na mabuksan ang pinto. Nandoon si Maya, nakangiti sa karaniwang kampanteng paraan. May hawak na namang mangkok ng ulam. "May dala kong ulam," nakangiting sabi ni Maya. "Chicken curry na niluto ko para sa future kong asawa at future kong anak. Sabi ni Miggy, puro kayo delata ngayon kasi binayaran mo ang mga kailangan ni Miggy sa school. Kaya ipagluluto ko muna kayo ng mga ulam. Wala rin naman kasi akong pinagkakagastusan." Walang ibang nagawa si Luis kundi mapabuntong hininga na lamang. Nandoon na naman si Maya, tiyak na mangungulit na naman sa kanya. "Ate Maya!" Tawag ni Miggy sa dalaga. "Salamat po sa chicken curry." Maya-maya'y kumain na sila. Ayaw niyang sabihing masarap pero hindi niya naman talaga maitatanggi na masarap magluto si Maya. Nakakatatlong sandok pa nga siya ng kanin. "May gayuma ba to?" Tanong ni Luis habang nagsasandok. Kumindat si Maya. "Bakit? Nai-inlove ka na ba sa akin? May feelings ka na ba sa akin?" Natawa si Luis. "Wala pa rin." Dahan-dahan silang kumain. Si Miggy ang pinakamaingay. Ikinikwento kay Maya ang iginuhit nitong robot na may corona. Nakikinig si Maya na parang nakaka-relate ito sa mga sinasabi ng bata. Tahimik lang si Luis. Pinapanood ang dalawa habang bahagyang kumakain. Pero lihim siyang natatawa sa mga pinag-uusapan ng mga ito. Pagkatapos kumain, si Luis na ang naghugas ng mga pinagkainan nila. Naglinis naman sina Miggy at Maya sa sala. Nang humikap si Miggy at humilata sa sofa habang nagbabasa, naiwan sina Maya at Luis sa mesa. Hanggang sa biglang nagsalita si Maya habang nakatingin sa juice nito. "Naisip mo ba minsan kung ikaw ang problema?" Napakurap si Luis. "Saan galing yan?" Hindi ito tumingin kay Luis. "Alam mo, may ex ako. Lagi kong kinikwento sa'yo pero baka hindi ka nakikinig kaya uulitin ko. Yung lalaking kinikwento ko sa'yo, yung bigla na lang nawala. Sa tingin ko, baka alam na niyang sobra ako. O baka kulang. Masyado akong madaldal.
Palabiro at walang preno ang bibig, pinupuno ko ang katahimikan kasi ayokong marinig ang sarili kong iniisip. Sa last boyfriend ko, marami siyang bagay na ayaw sa akin kaya pinipilit ko ang sarili ko na magbago. Tahimik si Luis, lumambot pang boses ni Maya kaya mas lalo siyang nakinig. Walang problema sa'yo. Hindi ka niya mahal kung pinipilit ka niyang magbago sa mga bagay na okay ka naman. Mahinang sabi ni Luis. Duwag at mahinang tawag sa kanya dahil hindi ka niya kayang i-handle bilang ikaw. Pinaramdam niya sa'yo na parang kailangan mo na ikaw pang mag-adjust sa relasyon ninyong dalawa noon. Mabuti at nagkahiwalay kayo. At least ngayon, hindi mo kailangang magpanggap sa kung sino ka talaga. Tumingin si Maya sa kanya ng seryoso at totoo. Nasabi mo ba yon kay Rina? Huminga ng malalim si Luis. Hindi naman ako nagbago para sa kanya. Kung may nagbago man, mas nadagdagan pa at mas natuto akong magmahal. Katulad ng sinabi ni Mar, hindi ako ang klase ng lalaki na papatol sa isang babae para lang maglaro. Kapag minahal kita, gusto ko na pagmatagalan na yon. Pero mukhang nagkamali ako kay Rina. Magkaiba kami ng tinatahak at may iba pala siyang gusto. Iba sa gusto ko na mangyari sa mga buhay naming dalawa. Bahagyang umurong si Maya. Anong nangyari? Tiningnan ni Luis ang lamesa. Akala ko sapat nang magsipag, magtipid, magbigay. Tiniis kong hindi kumain sa tanghali para mabili ko yung sapatos na gusto niya. Nagtitipid ako para may budget ako na may aabot sa kanya kahit na alam kong may trabaho naman siya. Nagtatrabaho ako sa eskwelahan para pambayad sa bagong cellphone niya. Ngingiti siya magpapasalamat. Halikan ako sa pisngi. Akala ko may binubuo ako. Yun pala, hindi niya ako kayang kasama sa habang buhay. Unti-unting lumapit ang kamay ni Maya at huminto malapit sa kanya. Nagbigay ka ng sobra sa taong mahal mo. Tumango si Luis. At pag nagbigay ako, hindi ko alam kung paano tumigil. Wala akong limitasyon pagdating sa pagmamahal. Kung giniginaw ka, papatayin ko ang sarili ko sa apoy para lang painitin ka. Kahit ako ang masunog. Parang ganun ang pagmamahal ko, kaya natatakot akong sumubok ulit. Kasi pakiramdam ko, kapag nagmahal ako, at kapag mali ang napili ko, baka nga mas lalo pang maging malala ang mangyari sa akin. Tumingin siya kay Maya. Yun ang kinatatakutan ko ngayon, ag magmahal ulit. Paano kung di ko kayanin sa susunod? Hindi agad sumagot si Maya. Bumaha na lang ang gulat sa kanya nang yakapin siya ng dalaga. Isang yakap yon na mahigpit at walang pag-aalinlangan. Ipinatong pa ni Maya ang baba sa balikat niya. Hindi gumalaw si Luis. Hanggang dahan-dahan, inangat niya ang kamay at hinawakan ang likod ni Maya. Wala akong sagot. Wala akong masabi sa lahat ng pinagdaanan niyo ni Rina. Bulong nito sa kanya. Pero nandito ako. Gusto kong lahat ng takot na nararamdaman mo mawala kapag ako ang minahal mo. Pumikit si Luis. Sa pagkakataong yon, alam niyang hulog na siya. Nagtagal sila sa ganoong posisyon hanggang magsalita si Miggy. Ang sarap ng chicken curry mo. Salamat. Naghiwalay sila ni Maya at parehong natawa. Hoy, first time mong pinuri ang luto ko ah. In love ka na no? Natawa na lang ulit si Luis at niyakap ito. Mali ka nga rito. Payakap na lang ulit. Nagsisimula ka na naman sa kakadaldal mo. Ihatid na kita, sabi maya-maya ni Luis matapos silipin si Miggy na nakatulog na sa sofa. Tumawa naman si Maya. Hindi na kailangan. Kay mama ko uuwi ngayon. Medyo malayo. Alam ko, sabi niya. Pero gusto kong ihatid ka. Para hindi rin ako mag-alala. Gabi na rin naman kasi. Hindi na ito tumutol. Ngumiti lang si Maya at tumayo sa tabi niya habang binubuksan ang pinto. Dahan-dahan silang naglakad, hindi nagmamadali. Parang wala pang ang gustong umuwi. Nadaanan nila ang entrance ng paaralan. Sumulyap si Luis sa semento kung saan minsang gumuguhit ng kastilyo si Miggy gamit ang chalk. So, sabi ni Maya, bahagyang tinulak siya ng siko. Narinig ko kay Miggy, maalaga ka raw. Narinig ko kay Miggy, maalaga ka raw. Kaya gustong gusto kita eh. Mabait ka sa mga bata. Nagkibit balikat siya. Hindi rin naman ako mahilig sa bata. Pero ewan ko ba, magaan agad ang loob ko kay Miggy.
Naglakad sila sa huling bahagi ng kalsada hanggang sa tapat ng gate ni Maya. Tumigil ito at humarap kay Luis. Good night, Maya. Sabi niya rito. Pinisil ni Maya ng marahan ang kanyang kamay bago pumasok sa gate. Good night, Luis. Habang naglalakad pa uwi, may kung anong gumaan sa loob ni Luis. Hindi pa maayos, hindi pa buo, pero alam niyang may kaunti nang nabubuo. Luis? Tanong ni Maya habang nilalagay ang sinigang sa mga mangkok. Tahimik ka. Tumingin naman siya rito. Nag-iisip lang. Tumawa naman si Maya. Sabi na kasing tigilan ang pag-iisip mo sa akin. Baka mabaliw ka pa. Hindi napigilang humalakak ni Luis. Ang dami-dami mo talagang sinasabi. Tiningnan niya ang dalaga. Natawa muli si Luis. Medyo kabado habang pinupunasan ng kamay. Maya, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Tumigil si Maya sa ginagawa nito. Mukhang seryoso yan. Ano bang itatanong mo sa akin? Nilunok ni Luis ang laway. Seryoso na talaga to, Maya. Ibinaba niya ang tingin, tapos tinawag si Miggy. Halika, anak. Lumapit naman ang bata at naupo sa tabi ni Luis na halatang naguguluhan pero interesado. Gusto niya kasing nakikinig ito habang sinasabi niya kay Maya ang mga nararamdaman niya. Huminga ng malalim si Luis. Maya, matagal ka na naming kasama sa araw-araw. Dinadalhan mo kami palagi ng pagkain. Tinuturuan mo si Miggy sa assignments niya at parang gumaganang paligid kapag nandyan ka. Sa totoo lang, aaminin ko na ayoko sa'yo nung una dahil agresibo ka. Ayoko rin ang pakiramdam na parang ako pang nililigawan mo. Napalunok si Maya. Umawang ang bibig nito. Kitang-kita niya rin ang panginginig ng labi ng dalaga at pangingilid ng mga luha. At ayokong maging kapitbahay lang kita. Ayokong maging katrabaho ka lang. Dagdag pa ni Luis. Natigilan si Maya at puno ng pag-asa ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Teka lang, tinatanong mo ba ang iniisip kong itatanong mo? Gusto mo na ba ako? Bahagyang napayuko si Luis. Hindi ako magaling sa mga salita kapag naghahayag ng damdamin. Pero gusto kong malaman mo na gusto kita. Hindi lang basta gusto. Mahalaga ka sa akin. Hinahangaan kita. At iniisip ko, baka pwede nating subukan. Kung gusto mo rin. Sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ay tumawa si Maya. Hindi malupit na tawa. Hindi na nga asar. Tumawa ito na parang gumaan ng dibdib matapos magpigil ng hininga ng ilang sandali. Nagpaligoy-ligoy ka pa. Ayaw mo pang sabihin agad na in love ka sa akin? Pinakaba mo naman ako. Nakangiting sabi ni Maya at mas lumapit pa sa kanya. Namula naman ang tenga ni Luis. Alam na alam talaga ng dalaga kung paano siya gagawing tameme sa lahat ng mga bagay na sinasabi nito. Natakot ako saka medyo kinakabahan. Alam ko, mahinang tugon naman ito. At bago pa makapagsalita ulit si Luis, yumuko si Maya at hinalikan siya sa pisngi. Ang kamay nito sa balikat ni Luis ay parang pangako na parang hindi siya bibitiwan kahit na anong mangyari. Oo, bulong ni Maya. Gusto kong subukan. Humalukip naman si Miggy na nasa gitna nilang dalawa. Nandito po kaya ako. Aray ko, Ate Maya. Natawa naman si Maya at hinaplos ang mukha ni Miggy. Nanay na lang ang itawag mo sa akin kasi love ako ng tatay mo. Sabi ko na nga ba? Sigaw ni Miggy at mahigpit ang yakap kay Maya. Alam ko pong magiging nanay kita balang araw. Napakibit balikat si Maya at tumawa kahit may luha na sa mata. Yumakap si Luis sa kanyang mag-ina. Nanginig pa ang braso niya ng kaunti sa dami ng nararamdaman. Pagbitiw nila sa isa't isa, pinunasan ni Maya ang mata gamit ang laylayan ng manggas. Okay, kumain na tayo. Pinapaiyak mo lang ako, Luis. Nakakainis. Ngumiti si Luis at pinunasan ang mga natira nitong luha. Kain muna. Halika na. Kumain sila na parang dati, pero iba na ang lahat. Pagkatapos ng hapunan, inilabas ni Luis ang mga mangga at maingat na hiniwa ang mga yon. Sa pagitan ng tawanan at manggang nilalantakan, nagtanong si Miggy, Totoo na po ba tayong pamilya ngayon?
Nagkatinginan sila ni Maya. Ngumiti naman ang kanyang nobya, pero hindi sumagot. Sa halip, hinawakan nito ang kamay ni Luis. Tumingin si Luis sa mga kamay nilang magkahawak, saka kay Miggy. Totoong pamilya na tayo, anak. Habang unti-unting lumalalim ang gabi sa kanilang apartment, nanatili silang magkakasama sa mesa. Walang naupo sa sofa, naiwan ang mga pinggan sa lababo at walang nag-aalala. Maliit pa rin ang apartment, luma at hindi pangit ang mga gamit. Pero wala na ang dating katahimikan, napalitan na yon ng mga halakhak at pangakong magkakasama hanggang umaga. Sumandal si Luis habang pinapanood si Maya na tumatawa sa kwento ni Miggy. Mabuti na lang at hindi sumukong mangulit sa kanya si Maya. Muling nabuksan ang kanyang puso sa panibagong pagmamahal. Naramdaman niyang isa siyang lalaking may tahanan. At sa pagkakataong yon, hinangad niya na isa yung tahanan na magtatagal sa kanya. Subalit ang saya na mayroon si Luis, mababawasan dahil sa isang katotohanang matutuklasan niya. Isang maulang gabi, nagluluto sa loob ng apartment si Maya. Nakaupo si Miggy ng naka-Indian seat sa sahig, nagkukulay gamit ang mga pinpit na Crayola na binili ni Luis mula sa Tiangge kanina. Si Luis naman nakaupo sa sofa at nagtatahi ng nalaglag na botones sa uniforme ng bata. Tay, salamat po sa Crayola, sabi sa kanya ni Miggy. You're welcome, sagot ni Luis habang tinutuhog ang sinulid. Sige lang, magkulay ka lang dyan. Ngumiti si Miggy ngunit agad ding nawala ang ngiti. Toy, pwede po ba ako magkwento? Oo naman. Napapanaginipan ko po si Papa minsan, bulong ni Miggy. Yung lalaking kasama po ni Mama dati, yung hindi ko po tatay, yung laging sumisigaw. Minsan nakikita ko po yung sinturo niya o narinig ko po yung tawa niya. Pero hindi siya masaya. Yung tawa niya parang nakakatakot. Napakapit ang mga kamay ni Luis pero nanatiling kalmado ang kanyang boses. Sinaktan ka ba niya? Tumingin si Miggy sa mga tuhod nito. Hindi po gamit ang kamay. Sinturon po palagi. Pinapalo po ako ng asawa ng mama ko dati. Palagi niya pong sinasabi na hindi niya po ako anak, kahit palaging sinasabi ni mama na siya po yung papa ko. Palagi nga pong umiiyak si mama dati sa kanya. Ayaw niya po na tinatawag ko siyang papa. Pero isang araw, sabi po ni tita nasa rehab na po siya. At ang mama ko naman po, namatay sa sakit. Maingat na inilagay ni Luis ang kanyang kamay sa likod ng bata. Anak, hindi mo na mararanasan yon. Pinapangako ko sa'yo, Miggy. Ngayon mo lang nakwento sa akin to. Pinoprotektahan po ako ni mama dati kapag pinapalo po ako at sinasaktan ng asawa niya. Patuloy ni Miggy at paos ang tinig. Pero isang araw, pinagtago niya ako. Paglabas ko may pasa na siya. Malaki kulay ubing pasa sa pisngi. Pagkatapos nun umalis kami. Hindi ko na po masyadong maalala kasi sobrang bata ko pa po nun. Tapos nasa kalsada na kami. Bago nga po mamatay ang nanay ko, sinabi niya sa akin, hanapin ko po ang tatay ko. Kaya lang, paano ko naman po hahanapin? Hindi ko naman po kilalang tatay ko. Naninikip ang dibdib ni Luis sa mga sinabi ni Miggy. Hindi niya lubos maisip na sa murang edad, mararanasan nito ang lahat ng yon. Niyakap niya na lang ang anak-anakan niya na para bang kahit sa ganoong paraan, mabibigyan niya ng kapanatagan ang puso nito. Pasensya ka na, anak. Hindi mo dapat naranasan yun. Mahinang sabi ni Luis habang hinahaplos ang buhok nito. Sumandal si Miggy sa kanya. Pero mas okay na po ngayon, 'di ba? Kasama na po kita. Kahit na hindi ko po kilalang tatay ko, ayos lang po kasi ikaw naman po ang tatay ko at si Nanay Maya na rin po ang nanay ko. Hindi na po ako mag-isa. Hinalikan ni Luis ang ulo ng bata. Mas okay na ngayon. Hindi ka namin iiwan. Ibibigay namin lahat ng kaya naming ibigay sa'yo. Kinagabihan, habang natutulog si Miggy sa kama, nagliligpit si Luis sa sala. Nakita niya ang bag ni Miggy, bahagyang bukas, puno ng notebooks, balat ng candy at mga drawing. Isinuksok niya ang kamay para ayusin ang kalat. Napangiti sa mga drawing ng bata. Magaling talagang mag-drawing si Miggy. Pero may isa pang bagay na umagaw ng atensyon niya. Isang larawan, lukot, bahagyang may punit sa gilid.
Natigilan si Luis nang makita ang larawang yon. Nasa larawan si Rina na hawak ang isang sanggol. Sa tabi ng mga ito, ang lalaking ipinagpalit naman sa kanya ng dati niyang girlfriend. Napatingin siya kay Miggy. Si Rina ang nanay mo? Nanginginig ang mga kamay ni Luis. Sinabi ni Miggy na hindi nito alam kung sino ang tunay na ama. Kung hindi ang bago ni Rina noon ang ama nito, sino ang posibleng maging tatay ni Miggy? Nabitiwan ni Luis ang picture. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Paano kung ako ang tatay niya? Hindi niya alam ang dapat na isipin. Inalala niya ang mga nangyari noon. Bago umalis si Rina, bago siya nito ipinagpalit, may nangyari sa kanila noon. Gayunpaman, ramdam niyang pandalamig nito. Posible kayang umalis si Rina na buntis na ito at pinaako lang sa lalaking ipinagpalit sa kanya? Muli niyang tinitigan si Miggy. Pinagmasdan niya ang mukha ng bata na itinuturing niyang anak. Paano nga kung masyadong mapaglaro ang tadhana? Paano nga kung siya ang ama nito? Kanino ba siya magtatanong? Pakiramdam niya, parang nahulog ang puso niya sa bangin, pero nanatili lang ng sobrang tagal sa ere. Simula ng araw na yon, hindi na siya mapakali. Hindi niya matanggal sa kanyang isipan ang mga posibilidad na baka siya nga ang ama. Hindi niya alam kung kanino siya magtatanong, hindi niya alam kung saan magsisimula. Kung may pera lang siya para ipa-DNA test silang dalawa ni Miggy, nagawa niya na sana para matahimik na siya. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit niyang tinitingnan ang litrato. Nabuntis si Rina pero hindi siya sigurado kung sino ang ama ng dinadala nito. Halos hindi niya masabi kung may pagkakapareho ba sila ni Miggy. Sa kanya lang napansin na pareho sila ng kunot sa pagitan ng kilay kapag galit. Hindi niya yun napansin noon. Malakas ang kabog ng puso niya sa gitna ng katahimikan. Nasa bahay ni Maya si Miggy. Tumutulong magdilig ng hardin sa kapatid ni Maya. Hiningi ni Luis ang ilang sandali ng pag-iisa. Ngayon ay pinagsisisihan niya yon. Mas lalo lang siyang hindi natahimik sa dami ng iniisip. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Ang tahimik mo nitong mga nakaraang araw, sabi ni Maya, pumasok at may dalang mangkok ng hiniwang prutas. At hindi ka naman kumain ng tanghalian. Ibinaba ni Luis ang litrato. Lumapit si Maya sa mabagal na hakbang. Luis? Nag-alinlangan siya bago bumuntong hininga. Iniabot niya ang litrato kay Maya. Si Rina yan at ang lalaking sinamahan niya nang iniwan ako. Tingnan mong mabuti. Buntis siya rito. Nabanggit din ni Miggy na hindi niya tatay ang ipinagpalit sa akin ni Rina noon. Kumunot ang noo ni Maya habang pinag-aaralan ang larawan. Tapos, lumaki ang mga mata nito nang may mapagtanto. Tumayo si Luis at nagsimulang maglakad-lakad. Baka anak ko siya, Maya. At hindi ko alam. Wala akong alam na buntis na pala si Rina nung umalis. Pero tumutugma ang mga petsa. Tama ang bilang ng mga buwan. Ng mga taon. Sa tingin mo, si Miggy? Mahina nitong tanong. Tumango si Luis. Hindi ako sigurado. Wala akong pambayad para sa DNA test at hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Na baka ano ko siya at hindi sinabi sa akin. O na baka hindi siya sa akin at anak siya ni Rina sa kataksilan niya sa akin. Pero ganito ko pa rin siya kamahal. Ibinaba ni Maya ang larawan at lumapit. Pinalaki mo siya na parang sarili mong anak. Hindi mo pa nakikita ang larawan na yan. Mahal na mahal mo na siya. Pero gusto kong matiyak kung anong totoo. Sagot ni Luis habang nabibiyak ang boses. Gusto kong totoo. Gusto kong alam ko. Gusto kong malaman na hindi aksidente ang pagmamahal ko sa kanya. Na baka kaya magaan ang loob ko at hindi ako nagdalawang isip na kupkupin siya. Kasi baka sa puso ko, ramdam ko na anak ko siya. Hinawakan siya ni Maya ng marahan. Luis, hindi mo siya minahal ng hindi sinasadya. Minahal mo siya ng buong pagpili. Tumingin siya kay Maya at puno ng pighati ang mga mata. Paano kung malaman niya balang araw? Kung anak ko siya, baka iniisip niya na iniwan ko sila ni Rina. Hindi ko na lang kasi pinaglaban si Rina noon dahil siya naman ang umalis at nangloko sa akin. Hinaplos ni Maya ang kanyang mukha at bakas ang pangunawa sa mga mata nito. Alam mo, kung tatay ka talaga niya at malaman niyang nakaraan yun ng nanay niya,
Sa tingin ko wala nang magiging problema. Kasi nung wala naman siyang matulugan, binigyan mo siya ng tahanan. Nung natatakot siya, binigyan mo siya ng seguridad. Nung wala siyang makain, binigyan mo siya ng pagkain. Nang pakiramdam niya'y wala na siyang pag-asa, ikaw ang naging liwanag niya, Luis. Pinili mo siya. Tumingin si Luis sa sahig at hindi napigilan ang mga luha. Nakakatakot lang. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hinayaan ko siyang umalis. Hindi ako lumaban. Hindi ko hinanap ang katotohanan. Basta pinabayaan ko lang siyang lumayo. Kasi nga hindi siya makontento sa buhay na kaya kong ibigay sa kanya. Hindi ikaw ang sumuko. Bulong ni Maya. At hindi ka rin tumigil magmahal. Hindi ka hinaan niyan, Luis. Lakas yan na hindi kayang unawain ng karamihan. Saka mahalaga pa ba na totoo mo siyang anak o hindi? Kahit hindi mo siya anak sa dugo, hindi ba't mas malakas ang ibig sabihin ng pananatili mo? Pinakain mo siya, tinuruan, pinasaya. Walang kahit na anong katotohanan ang makakabasag sa naging ugnayan yung dalawa ni Miggy. Tumingin si Luis sa maliit na pasilyo papunta sa kwarto ni Miggy. Tatay ang tawag niya sa akin. Kasi ikaw yon. Tatay ka niya hindi sa dugo. Pakiramdam ni Miggy, tatay ka niya na ibinigay ng Diyos sa kanya. Nakangiting sabi ni Maya. Pinunasan niyang mga mata. Mahal na mahal ko ang batang yan. Bukod sa'yo, kay Miggy na rin umiikot ang mundo ko. Yan na nga ang punto. Bulong ni Maya. Para sa kanya, ikaw lang ang tatay niya. Pagkatapos, niyakap siya ni Maya. Mahigpit, buo at walang pag-aalinlangan. Hindi mo kailangan ng test para patunayan ang ginagawa mo araw-araw. Halos hindi marinig ang boses ni Maya. At nandito rin ako, hindi ka nag-iisa. Anak mo man siya kay Rina o hindi na magbabago na nagiging magulang na tayo kay Miggy. Yumakap siya ng mas mahigpit sa kanyang girlfriend. Kinagabihan, bumalik si Miggy sa bahay. Umupo sa sahig ang bata, may hawak na krayola at gumuguhit ng kung ano. Tatay! Sigaw ni Miggy, tumalon pa. Tingnan mo, ikaw to, superhero ka. Niligtas mo ang mundo gamit ang map. Bahagyang natawa si Luis kahit may namumuong luha sa mga mata. Lumuhod siya at niyakap ng mahigpit ang bata, kaya napaigik si Miggy. Uy, bakit po tatay? May nangyari po ba? Natatawang tanong ni Miggy. Ayos ka lang po ba? Hinaplos niya ang buhok nito. Ikaw ang buong mundo ko, anak. Kayong dalawa ng nanay Maya mo, mahal na mahal ko kayo. Ngumiti si Miggy. Ikaw ang paborito kong tatay, tay. Nang makatulog na si Miggy sa kwarto, tiningnan muli ni Luis ang letrato. Saka yun maingat na itinago sa drawer, hindi para kalimutan, kundi para alalahanin na ang pagmamahal ay hindi nangangailangan ng ebidensya. Inayos niya ang kumot ni Miggy. Wala akong pakialam kung sino ang ama mo. Basta ano man ang totoo, mananatili ako bilang tatay mo, anak. Nang magkaroon ng chance na makausap ang tita ni Miggy, ginawa niya na yon. Itinuro naman siya nito kay Anthony kahit ayaw niya. Haharapin niya pa rin ang lalaking yon. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Anthony habang nagsisindi ng sigarilyo na parang tropeyo. Di ko akalaing pupunta ka. Hindi ngumiti si Luis. Late ka. 20 minuto na ako naghihintay. Tumawa si Anthony habang bumubuga ng usok. Ikaw nga yung matyaga, di ba? Yan ang nagustuhan ni Rina sa'yo, di ba? Nanigas ang panga ni Luis. Wag mong idamay ang pangalan niya. Wala nang tao. Kilalang kilala ko siya. Ani Anthony at nakasandal sa bitak-bitak na pader. Kaso hindi marunong makontento, di ba? Matagal na tumahimik si Luis. Pagkatapos, marahan siya nagsalita. Alam mo ba kung sino ang tunay na ama ni Miggy? Napakurap si Anthony at halatang nagulat. Anong klaseng tanong yan? Tunay na tanong, sagot ni Luis. Kasama mo siya nang iniwan niya ako. Buntis na siya nun, di ba? Umiling si Anthony at umiwas ng tingin. Wala siyang sinabi. Baka ni siya mismo hindi sigurado. Marami siyang option. Natawa si Luis sa malamig at mapait na paraan. Option? Ganun mo ba siya ituring? Akala ko dati mabuting tao ka.
Kaya ikaw ang pinili ni Rina. Alam kong hindi ka naging ama kay Miggy. Alam kong paulit-ulit mong iniwan ang mag-ina sa gitna ng gabi. Alam kong sa tuwing sumisigaw ka, si Miggy ang nagdurusa. Kumuyom ang labi ni Anthony at huminga ng malalim sa ilong. Nagbabago na ako. Hindi, ani Luis. Nagpapanggap ka lang nagbabago. Magkaiba yon. Tumahimik ang paligid, ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Tinadya ka ni Anthony ang lupa. Actually, pumunta ako rito para ipamukha sa'yo. Lumaki si Miggy na laging takot dahil pinili ka ni Rina. Namatay siyang mag-isa. May sakit, walang kasama. Anong klase kang tao? Hindi ko gusto na namatay siya. Sigaw ni Anthony. Hindi mo man ginusto pero ni minsan, di mo siya binigyan ng dahilan para mabuhay. Singhal ni Luis. Nag-adik ka pa. Umabante si Anthony at binangga siya ng dibdib nito. Akala mo ba kung sino kang banal? Hindi ko naman anak ang anak niya. Anak niya yon sa ibang lalaki. Bakit? Iniisip mo ba na ikaw ang ama ng batang yon? Sa sobrang landi ni Rina, imposibleng ikaw ang ama ng walang kwentang batang yon. Lumapit si Luis at mas mariin ang titig. Aalagaan ko pa rin siya. Mamahalin, pakakainin, ipagtatanggol. Dahil pinili ko siya, wala akong pakialam kahit sino pa ang ama niya. Maaring sirang-sira si Rina pero hindi siya bulok. Mabuti na lang hindi ikaw ang tunay na ama ni Miggy. Bago umalis, binigyan niya ng malakas na suntok si Anthony. Ginawa yun ni Luis dahil alam niyang deserve nito iyon. Hindi siya papayag na wala man lang ganti matapos nitong abusuhin si Miggy noon. Kahit niloko siya ni Rina at ipinagpalit, hindi niya pa rin gusto kung makakarinig ng kahit na anong panghuhusga tungkol sa mga taong minahal niya. Anak, Miggy, tawagin mo ng nanay Maya mo. Kunwari, nadulas ako sa sahig. Magpa-propose na ako. Huwag ka maingay Takutin lang natin ng kaunti. Magkagalit kasi kami. Hirap suyuin ng nanay mo kung kailan ako magpo-propose, saka sumagad ang topak. Sabi ni Luis sa bata. Tumawa naman ito at agad na sumunod. Maya-maya'y umayos na rin naman siya ng posisyon sa sahig. Ha? Anong nangyari sa tatay mo? Nag-aalalang sabi ni Maya. Nilabas niya naman ang kanyang pangmalakasang acting skills. Aray ko! Aray ko! Luis! Mabilis na sumugod si Maya sa kanya. Naluluha ito at hindi alam kung paano siya hahawakan. Anong gagawin ko? Umiiyak na ito kaya hinawakan niya na ang kamay. Hindi ito mapakali at gusto na siyang isugod sa ospital. Maya-may natigilan ito nang bigla siyang may isinuot na singsing sa daliri nito. Ano to? Tanong ni Maya. Ngumiti siya at umayos ng upo. Magpakasal na tayo. Nangilid muli ang mga luha ni Maya. Sinanggan niya na lang ang mga braso nang hampasin siya nito. Buisit ka? Pinakaba mo naman ako. Sobrang nag-aalala pa ako sa'yo. Iniisip ko kung paano kapag nalumpo ka, hindi mo pa ako nabibigyan ng anak na 10. Malakas siyang tumawa at niyakap si Maya. Mahal na mahal niya talaga ito. Lahat ng katangian nito, gustong-gusto niya palagi. Hindi magarabo ang kanilang kasal. Sobrang simple lang at parang ginawa lang para makaraos na sila patungo sa habang buhay. Gayunpaman, alam ni Luis na nandoon ang Diyos na saksi pa rin sa kanilang pag-iisang dibdib. Nakatayo si Luis sa harap at inaayos ang kuwelyo ng pinakamalinis niyang polo. Bahagyang nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Naglakad si Maya sa pasilyo mag-isa, walang belo, walang tugtog. Simple lang din ang suot nito pero para sa kanya, ito na ang pinakamagandang bride na nakita niya. Paglapit nito kay Luis, napangiti naman siya. Habang sinasagawa ang seremonya, hindi mapigilang umiyak ni Luis. Hindi pa rin siya makapaniwala na totoo na nangyayari iyon. Talagang ikinakasal na siya at sa pagkakataong yon, sa babaeng alam niyang mamahalin siya habang buhay. Akala ko dati, kailangang malaki ang pag-ibig dahil yun ang ipinaparamdam sa akin ng una kong minahal. Panimula ni Luis. Pero nang makilala kita, nagbago ang lahat. Nanginginig ang kanyang tinig pero nagpatuloy siya. Tinuruan mo ko na ang tunay na pag-ibig ay tahimik. Ipinakita mo sa akin kung paano manatili, paano magpatawad, paano mabubuong muli.
Isang luha ang dumaloy sa pisngi ni Maya. Huminga ng malalim si Luis at pinunasan ng mga luhang yon. Ipinapangako ko na patuloy kitang pipiliin. Kahit sa may hirap na araw, kahit sa pagtatalo sa kung sinong magsasaing, ipinapangako kong mamahalin kita. Hinawakan ni Maya ang mukha ni Luis at ito naman ang nagpunas ng luha sa pisngi niya. Pagkatapos ay huminga ito ng malalim. Hindi ako lumaki na nangangarap na maikasal. Hindi ko inakalang mangyayari sa akin ang ganitong tagpo. Pero nang makilala kita, natuto ulit akong umasa. Nakangiting sabi ni Maya. Napapikit si Luis at lalo pang hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Nakita ko kung paano mo inalagaan ang batang hindi mo sigurado kung sayo. Paano mo isinuko ang tulog mo, ang oras mo, ang ginhawa mo ng walang reklamo para lang ibigay ang lahat sa mga taong mahal mo. Nakita kong pinakinggan mo kahit paulit-ulit akong magkwento. Na alam mo kung kailan ako kailangang yakapin at kailan ako kailangang patahimikin. Pinatuloy mo ko at hindi mo pinaramdam sa akin na kulang ako. Dagdag pa ni Maya. Huminga ito ng malalim. Hindi ka perpekto, Luis. Alam nating hindi rin ako. Pero hindi ko kailanman pinagdudahan ang pag-ibig natin sa isa't isa. Kaya ito ang pangako ko, pananatilihin kong puno ng munting tuwa ang ating tahanan. Patuloy kitang pipiliin kahit pagod ako o takot. At papalakihin natin si Miggy. Hindi dahil kailangan gawin, kundi dahil mahal natin siyang dalawa. Muling lumandas ang luha ni Luis sa kanyang pisngi. Wala nang mga salita ang masasarap sa mga sinabi sa kanya ni Maya. Napangiti ang pari. Sa pag-ibig na malaya niyong ibinigay, sa pangakong buong puso niyong binitiwan, at sa buhay na matagal niyo nang pinagsasaluhan, idinedeklara ko kayong mag-asawa. Maaari mo na siyang halikan. Yumuko si Luis, hinaplos ang pisngi ni Maya at hinalikan ito ng banayad. Gaya ng isang lalaking matagal naghintay ng kapayapaan at natagpuan yon sa ngiti ng taong mahal niya. Kinagabihan, bumalik sila sa apartment. Walang caterer at kaunting handa lang. Walang ganap na wedding reception pero masaya silang dalawa. Masaya ako, mahinang sabi ni Maya habang nakayakap siya rito. Humarap si Luis at hinalikan ang noon nito. Kahit ganito lang. Puno ng lambing ang mga mata ng kanyang asawa. Lalo na kasi ganito lang. Kahit anong mangyari, sasamahan kita, mamahalin at hindi kita iiwan, Luis. Mabilis na lumipas ang mga taon. Nabuntis si Maya, lumaki na si Miggy. Ganon pa rin ang buhay nila. Mahirap pero palagi namang masaya. Basta kasama nila ni Maya ang tatlo nilang anak, hindi sila kailanman mapapagod. Naupo si Luis sa ikatlong hanay mula sa harap. Nanlalamig ang kamay na hawak-hawak ni Maya. Hindi niya namalayang mahigpit na pala ang pagkakahawak niya hanggang maramdaman ang banayad na siko ni Maya at ang pabirong ngiti nito. Relax ka lang, mahal. Bulong ni Maya. Mas kinakabahan ka pa kesa kay Miggy. Siya naman ang gagraduate. Kaunti na lang, may architect na sa pamilya natin. Mas kinakabahan nga ako kaysa sa kanya, sabi ni Luis at medyo natawa. Sakto namang tinawag na ang susunod na pangalan. At pagkatapos, Miguel Luis Rivera, Bachelor of Science in Architecture, magna cum laude. Nagpalakpakan ang buong auditorium. Mabilis na tumayo si Luis, kasabay ni Maya at buong lakas na pumalakpak. Halos manginig ang mga palad ni Luis sa sobrang proud sa kanyang anak. Matyagang lumakad si Miggy papunta sa entablado. Suot ang maayos nitong toga. Nasa mukha nito ang tahimik, ngunit matatag na determinasyong nakita na ni Luis mula pa noong bata pa ito. Noong nagdodrawing pa lang sa kalsada, naiinggit ito noon sa mga batang pumapasok pero ngayon, gagraduate na at magiging architect balang araw. Inayos ni Miggy ang mikropono. Hindi ako lumaki sa tipikal na pamilya. Wala akong kayamanan. Wala akong apelyedong magagamit ko para magbukas sa akin ng mga pinto ng mga opportunity. Hinagilap ng tingin ni Miggy si Luis. At nang makita siya, pumungay ang mga mata nito at napangiti. Pero may mas mahalaga sa lahat ng tagumpay na to. Wala ako ng lahat ng sinabi ko, pero may mga taong tumulong sa akin at naniwala. May pagmamahal ako. May mga taong lumaban para sa akin.
nanatili kahit iniwan na sila ng iba. May isang lalaking nagluluto ng agahan kahit puyat at pagod mula sa trabaho. May isang babaeng tinatahi ang sirang uniforme ko at pumapalakpak sa bawat maliit kong tagumpay. May tahanan akong binuo mula sa luma't mumurahing gamit at sa mga simpleng salo-salo sa pagkain. Ginagawa lahat ng mga magulang ko para sa aming magkakapatid at nagkaroon ako ng mga pangarap na hindi ko kinakatakutang abutin dahil hindi nila kami pinababayaan. At nagkaroon ako ng mga pangarap na hindi ko kinatatakutang abutin dahil hindi nila kami pinabayaan ni minsan. May bumara sa lalamunan ni Luis. Pareho silang nanginginig ni Maya sa saya. Nagpatuloy si Miggy. Buo pa rin ang boses, ngunit damang-damang emosyon. Gusto kong pasalamatan ang mga professor ko, ang mga kaklase at ang mga naging gabay ko. Pero higit sa lahat, gusto kong pasalamatan ang mga magulang ko. Dahil sa inyo, kaya ako nandito. Hindi dugo ang dahilan kung bakit ako naging anak. At hindi rin dugo ang dahilan kung bakit naging ama si Tatay Luis sa akin. Kinupup ako ni Tatay kahit hindi niya alam ang buong pagkatao ko. Ang pagmamahal niya, ang mga sakripisyo niya, ang walang sawang paniniwala niya sa akin. Yan ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Para sa bawat batang nagdududa kung sapat ba sila. At sa bawat magulang na piniling manatili kahit mahirap. Ang diplomang to, ang medalya kong ito, ang karangalang ito, hindi lang para sa akin, para sa inyo rin ito. Para rin ito sa inyo. Nagpalakpakan ang mga tao. Samantalang sila ni Maya, naluluhan na sa kinauupuan nila. Okay ka lang ba? Bulong ni Maya. Hindi ko alam, sagot ni Luis habang paos ang boses. Parang tumatalo ng puso ko. Natawa si Maya habang pinupunasan ng kanyang pisngi. Ganon din sa akin. Kinagabihan, nag-celebrate sila sa bahay. Maliit na salo-salo lang pero masayang masaya sila. Lumapit si Miggy at tinapik siya sa balikat. Hindi ka pa kumakain. Napatingala si Luis. Ina-observe ko pa na may napatapos na akong anak. Tinawag mo akong ama sa harap ng lahat. Miggy, hindi naman tayo sigurado kung ako talagang ama mo. Ngumiti si Miggy. Kasi ikaw naman talaga. Alam mo Tay, kahit hindi tayo sigurado kung ikaw ba talaga ang totoo kong tatay, wala pa rin namang nagbabago. Ikaw at ikaw pa rin ang magiging ama ko. Napangiti naman si Luis. Ramdam na ramdam niya ang pagmamahal ni Miggy para sa kanya. Batid niya na tama ang pagpapalaki nila ni Maya. Sa mga lumipas na buwan, tuluyang nakapasa sa exam si Miggy. Naging architect ito at nagtap pa sa board, kaya nagkaroon din ng magandang trabaho. Ayaw niyang isipin na parang may utang na loob ito, pero mapilit talaga si Miggy na mag-abot ng pera sa kanila ni Maya. Ito na rin ang nagpapaaral sa mga kapatid. Anak, ano ba naman yan? Bakit ka nagmamap? Trabaho ko yan. Sabi ni Luis at sinubukang agawin ang map dito. Tumawa naman si Miggy. Ako na po para madali kang matapos, Tay. Maaga pa akong umuwi. Susunduin ko po si Nanay. Ilalabas ko po kayo para naman makapag-relax kayo. Napakamot si Luis sa ulo niya na medyo napapanot na. Anak, architect ka na. Hindi ka dapat nagagaganyan. Ikaw talaga. Pero Tay, baka nakakalimutan po ninyo. Naging architect po ako dahil sa pagiging janitor mo at sa pagiging canteen helper ni Nanay. Kaya hayaan niyo na po ako. Nakangiting sabi pa ni Miggy. Mahina na lang siyang tumawa. Napakabait talaga ni Miggy. Palagi nitong pinapahalagahan ang lahat ng bagay na nagawa nila ni Maya para rito. Anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Teacher Annabel na bago sa school na yon. Umawang naman ang bibig ni Miggy. Hi! Napairap si Teacher Annabel at nilagpasan ng anak niya. Tumaas ang mga kilay ni Luis at tiningnan si Miggy na natameme sa babae. Anak, ano yun? Tanong niya pa. Napabuntong hininga si Miggy. Schoolmate ko po sa college. Umamin sa akin ng college kami pero tinanggihan ko. Narinig po ng maraming tao. Hindi ko naman po siya gustong ipahiya. Pero nangyari na. Pero ang totoo, gusto ko po talaga siya nun. Ayoko lang kung magi-girlfriend kasi nakaka-distract. Mahinang humalakak si Luis. Nakakatuwa na makita ang anak niyang pumapasok na sa bagong yugto ng buhay nito.
Nagagalak ang kanyang puso na saksi siya roon. Lumipas ang mga buwan, naging maayos na rin naman ang buhay nila kahit papaano. Pero may isang katotohanang naiwan sa nakaraan na kailangan nilang alamin. At matatahimik lang siguro siya kapag napatunayan niya yon. Kaya nang inaya siya ni Miggy na magpa-DNA test, ginawa nila yon. Ako na po bang magbubukas o ikaw po, Tay? Tanong ni Miggy. Ikaw na lang, anak. Kinakabahan ako. Marahang tumango si Miggy. Binuksan nito ang envelope at binasa ang laman na papel. Nang tumulo ang mga luha ni Miggy, mas lalong bumaha ang kaba sa kanyang dibdib. Anong resulta, Miggy? Tanong pa ni Luis. At ang sunod nitong sinabi, ang nagpakawala ng ilang taong pagdududa kay Luis at nagbigay ng masigit na kapayapaan sa kanyang puso. Positive po, Tay. Ikaw po talagang tunay kong ama. Ang kwentong ito ay nagsisilbing paalala sa lahat. Bata man o matanda, sugatan mo ng puso o umaasa pa rin na naniniwala sa pangalawang pagkakataon sa mga pamilyang pinili natin at sa tahimik ngunit makapangyarihang pag-ibig na siyang nag-uugnay sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat.